Here's our problem. Ayan, ito yung problem natin. So dito, from the figure shown, letter A, what is the equation in determining the equivalent coefficient of permeability in the horizontal direction? Ayan. Letter B, what is the equivalent coefficient of permeability in the horizontal direction if each layer or if each soil layer is 3 meter thick and has the given values of ito yung hydraulic conductivity natin or hydraulic conductivity or coefficient of permeability. Ito yung K1, K2, K3, and K sub 4. So, dito, ito. So, dito, letter C, what is the total flow if yung average na hydraulic gradient natin ay equal lang siya sa 0.70. So, ito, yung soil layer natin. Ito yung mga soil layer natin. So, ito yung kinukuha natin dito is yung equivalent coefficient of permeability or equivalent hydraulic conductivity. Yan. So, dito, we have different soil layer ito. So, dito, we have 4, di ba? May 4 tayo na soil layer dito. So, ang unang pinapahanap sa atin, ano yung magiging equation daw natin kapag yung flow natin is horizontal direction ito. So, ito yung y-axis and then the x-axis. So, yung pinapahanap sa atin is yung sa x-axis, yung horizontal direction. So, ano yung magiging formula or equation na equivalent coefficient of permeability natin pagdating sa horizontal direction ito. So, ito yung direction of flow natin. Ganito. Ganyan. So, horizontal direction, sulat natin. Pen, ayan. So, letter A, yung equivalent coefficient of permeability, ayan, sa horizontal natin. So, H. Or, tinatawag din ito na parallel flow. Ayan. So, yung, di ba, ito yung mga soil layer natin. Yung direction of flow, doon sa soil layer, yung water is along the soil layer. So, parallel. Di ba? Ito yung, di ba pag parallel, ito yung soil layer natin. Tapos, yung flow niya is, sasama lang doon sa may soil layer natin. Ayan. So, ganon. So, dito, ganon siya. Pag ganyan yung flow ng water natin doon sa mga soil layer natin. Ganon siya. So, ilagay natin, pag sa horizontal, that is parallel flow. Ayan, so tandaan nyo lang yon kapag parallel flow, yung flow ng water is sasama doon sa, sasama or along the soil layer. So, gaganon siya. So, yun yung tandaan nyo kapag parallel flow. So, equivalent coefficient of permeability doon sa horizontal direction natin. So, magiging equation natin dyan is equal to yung ito yung per layer natin. Ayan, summation ng per layer ng soil natin. And then, i-multiply natin sa mga coefficient of permeability nila. Ayan, okay. Divided by yung total ng height ng mga layer natin. Ayan, divided by H. So, kung ito, i-spread natin yung equation na yan, so magiging ganito siya. So, H1, ito. Tapos, yung K1, tapos K2 to, K2, K3, and K sub 4. Yan yung mga hydraulic conductivity or coefficient of permeability ng bawat soil layer natin. Ayan. Plus H2, K2, plus H3, K3, plus H4, let's say 4 na lang to kasi N yung nakalagay. 4. 4 na lang. So, kung meron pang another layer dito, so i-add nyo lang. K4 divided by ito, yung total ng height ng mga layer natin or soil layer. Ayan. So, ito yung letter A natin. So, paano naman kapag yung flow is sa Y direction? Ito yung vertical direction. So, paano naman yon? So, yung magiging direction of flow natin is dito. For example, dito. Ito yung direction of flow natin. Ito yung magiging flow. So, ang mangyayari, ilagay natin, idagdag na lang natin para later on mag-solve na lang tayo ng mga yung mga ganitong case, yung vertical direction naman. So, kapag sa equivalent coefficient of permeability, pagdating doon sa vertical naman, tinatawag itong perpendicular flow or normal flow. Kasi nga, yung, di ba, ito yung mga soil layer natin. So, yung flow is, ang flow niya is across each
soil layer. So, ito yung magiging flow niya, ang ganyan. Ayan, across doon sa may mga soil layer natin. So, pag sinabing normal flow or perpendicular flow, di ba? Ito yung soil layer natin. Tapos, ang mangyayari is, gaganyan siya, tatago siya dyan. So, magkakaroon ng 90 degrees. So, yan yung perpendicular flow. Ayan, ganyan yung mangyayari. So, ang magiging equation natin kapag equivalent coefficient of permeability pagdating doon sa vertical direction naman or dito sa y-axis or tinatawag na normal flow or perpendicular flow. So, ang mangyayari naman ngayon is yung yung total ng height ng mga each soil layer natin divided by yung summation ng mga soil layer natin divided by yung corresponding hydraulic conductivity or yung K. Ayan, mga K nila. Ayan, so kung i-spread natin yan, yung equation natin, magiging ganito siya. So, H, yan yung total ng height ng mga soil layer. So, that is H1 divided by K1. Magkasyahin natin. H1 divided by K1 plus H2 divided by K2 plus H3 divided by K3 and then plus H4 divided by K4. Ayan. So, yung H, ito again, yan yung total ng mga soil layer natin. So, kung i-spread natin yan, H1 plus H2 plus H3 plus H4. Ayan. So, ganyan siya. And then, ganun din dito sa may parallel flow. And then, normal flow. So, ganon yung equation natin. So, yung letter A is ito. Ito yung hinahanap na sagot. Ayan. So, ito yung sagot natin for letter A. And letter B, burahin natin. So, letter B, what is the equivalent? Ito, letter B. Ano daw yung equivalent coefficient of permeability in the horizontal direction if each soil layer is 3 meter thick? Ayan. And has the given values. Ito yun. Ito, yung mga K natin. So, next slide tayo. So, i-redraw lang natin. So, letter B is K equivalent pagdating doon sa horizontal. Ayan. And then, ito yung parallel flow. Ayan. So, i-redraw lang natin. Yung, ayan. Yung per soil layer natin. So, 4 yun, di ba? Tapos, yung direction of flow is dito. Pag ganun siya. Ganun. Ito yung flow natin. Ayan. So, ang sabi, tagti 3 meter daw. Ayan. Lagay natin. Yung H1, 3 meter to, 3 meter hanggang dito. Ito. H2 is equal to 3 meter. H3 is equal to 3 meter. And then, H4 is equal to 3 meter. So, kapag tinotal mo yan, yung H natin is, so, 4 nagdagdag 3, so that is 12 meter. Ayan. So, ilagay lang din natin yung mga K natin. Palitan natin ang kulay. So, K1, ano na yung K1 natin? Ito, transfer ko lang to ha, ito, yung mga hydraulic conductivity natin. So, ilagay ko lang doon sa figure natin. K1 is 2 times ayan, so ito yung mga soil natin. Yan yung mga each layer ng soil natin. So, una, pinapahanap sa atin, letter B. Ayan, lagay lang natin yung formula natin. Horizontal to. So, summation divided by H. So, spread natin. So, H1, K1, plus H2, K2 plus H3, K3, and then plus H4, K4. Ayan. Divided by H. Ayan. So, ilagay natin ito. So, 3 times plus 3 ulit. And then 1 times 10 raised to negative 5
plus, kasyahin natin. Nagkakasya ba? Ay, hindi na magkakasya. Ay, taglit, iyan na natin. Para magkasya. Move natin dito. Ayan. So, 3 times 1 times 10 raised to negative 3. Ayan. And then, yung total, yan yung 12. Ayan, yung total na height ng soil layer natin, ng mga soil layer. So, that is 12 meters. So, yung K natin, equivalent hydraulic conductivity or coefficient of permeability. So, that is, so, ang mangyayari dito, ang unit natin, so, ano bang unit natin? Diba ito 3 meter? Ayan, meter. Tapos, yung ito, centimeter per seconds. So, ang mangyayari is, maka-cancel lang to. Maka-cancel tong meter. So, matitirang unit natin is ito, centimeter per seconds. So, compute natin, 3 times 10 raised to negative 3 plus, ito, divided by 12. So, that is 8.025 times 10 raised to negative 4 centimeter per seconds. Ayan. So, yan yung sagot natin for hydraulic conductivity equivalent. Ayan. Sa horizontal direction or parallel flow natin. And letter B, ano pa yung hinahanap? Letter C. Dito na tayo. Letter C, ano naman yung total flow? Magiging total flow kapag yung hydraulic gradient natin, yung average, ito, 0.70. So, total flow or discharge. Ayan, yung flow rate natin. Palitan natin ng kulay. So, letter C, yung total flow natin. Or ito yung discharge. Ayan, yung Q. Ayan. So, pwede natin gamitin. Dito is yung KIA, di ba yung Q? So, Q is equal to KIA. Ayan. And then, binigay sa atin yung hydraulic gradient natin, yung average, that is 0.70. So, yung tanong, ano yung magiging area natin? Ito, yung area. So, anong magiging area natin dyan? So, ang gagawin natin, ito, yung area is ito. Diba, dito tatagos yung water natin. Ito, dito. 12 meter yung height. Yan, yung total. 12 meter. Tapos, magkukonsider tayo ng 1 meter width dito. Ayan. So, kapag yung area, so that is 12 meter times 1 meter. So, that is 12 meters squared. Ayan. And then, para maging uniform yung mga unit natin, di ba yung K natin ito, centimeter, yung ano natin, centimeter. Tapos yung area natin is meter squared. So, ang gagawin natin dyan, magta-times tayo ng, so 12 meters squared para maging centimeter, di ba? Ang 1 meter ay equivalent siya sa 100 centimeter, tama? And then, para makancel yung meter squared, so squared natin to. Ayan. So, yung area na gagamitin natin is 12 is 100 squared. Ay. 12 120,000 centimeter squared. Ayan. So, doon sa area, mag-consider lang kayo doon ng 1 meter width. So, kapag walang binigay na width, so mag-consider na lang tayo ng 1 meter width. Tapos, yung height natin is 12 meters. So, yan yung magiging area natin. So, di ba, dyan tatagos yung water dyan. Dyan
tatagos dyan. Dyan tatama yung mga tubig natin. So, salpak natin, Q now is, ulitan natin ang kulay para, so yan. So, ito yung, and then yung gagamitin na natin K dito is yung, yung K equivalent na, ito yung gagamitin na natin. Yan. So, yan ang gagamitin natin. Okay? So, 8.025, ay, banda natin doon. Lagay natin. So, K equivalent na to. Yung horizontal. So, 8.025 times 10 raised to negative 4 centimeter per seconds. Tapos, yung I natin, ito, 0.70. And then, yung area natin is ito. 120,000. And then, ang unit natin dito is centimeter squared. Ayan. So, Q now. So, dito na lang. Q. Ayan. So, ito. I-times natin. So, 8.025 raised to negative 4, tapos 0.70, and then 120,000. So, magiging sagot natin dyan. So, dito na lang. 67.41. And then, yung unit natin is cubic centimeter per second. So, yan yung magiging discharge natin or total flow natin dito sa mga soil layer natin. Ayan. So, ito yung answer natin for this problem. Ayan. So, letter C ito. Q is equal to 67.41 cubic centimeter per seconds. Ayan. So, yan yung mga sagot natin for this problem.